Sa eksena, iniisip ni 05 ang nakaraang usapan nila ni 06. Nagsisisi si 05 na sinabi niya ang impormasyon kay 06 dahil delikado ito. Naalala ni 05 na sinabihan niya si 06 na huwag gawin ang binabalak niya at baka mabunyag na buhay pa ito at masyadong mapanganib. Tumugon si 06 na nakita rin ni 05 si 01 at nagpahayag siya ng matibay na determinasyon na hindi niya hahayaang may sumira sa bagong buhay ni 01. At tahimik lang si 05, malalim na nag-iisip tungkol sa sitwasyon habang naalala ang panahon na kasama niya ang pamilya ni Eugene. Sinabi ni 06 na na-expose si 01 habang magkasama silang naghahanap kay 032. At habang malalim ang iniisip ni 05 tungkol dito, may kumatok sa kanyang pinto. Agad siyang kumuha ng baril at dahan-dahang lumapit sa pinto, sumilip sa scope para makita kung sino ang nasa labas. Si 02 na nasa labas, sinabi kay 05 na tumigil sa pagsilip at buksan ang pinto dahil may mahalaga siyang sasabihin. Nagulat si 05 sa biglaang pagbisita ni 02, nagtataka kung bakit naroon si 02. Lipat ang eksena at nakaupo na si 02 at kausap si 05. Napansin ni 02 na nakatayo pa rin si 05 at sinabihan siyang umupo. Pero mukhang walang pasensya si 05 at sinabi kay 02 na diretsohin na ang usapan at sabihin ang kanyang pakay at pagkatapos ay umalis na. Sumagot si 02 na pumayag siya sa kahilingan ni 05 at nabanggit na mayroon siyang kawili-wiling kwento na gusto niyang ibahagi sa kanya. Ipinahiwatig ni 05 na hindi sila ganoon kalapit ni 02. Subalit, nagdala si 02 ng nakakagulat na balita, buhay pa si 06. Nakangiti si 02 habang ibinubunyag ito. Pagkatapos, sinabi ni 02 kung gaano kawili-wili na una si 01 at ngayon si 06 ang tila bumangon mula sa kamatayan na nagpapakita ng pattern ng hindi inaasahang muling pagkabuhay sa kanilang grupo. At naginiwan ito kay 05 sa katahimikan. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay 06 na nasa gitna ng isang labanan, inambush at may sugat si 06 na nagpapakita ng kanyang pagkabigla at pagkadismaya na inaasahan pala ng kanyang mga kaaway ang kanyang pagdating. At bigla mabilis siyang umiwas sa mga bala para magtago. Nang tangkain ni 06 na gumanti ng putok, bigla siyang naubusan ng bala sa magazine ng kanyang baril na naglalagay sa kanya sa isang mahirap na sitwasyon. Si 04, na tila isa sa mga umaatake, ay nakangiti na nagpapahiwatig na natutuwa o naaliw siya sa kalagayan ni 06. Nagkomento si 04 sa sitwasyon na sinasabing alam niya ang tunog na iyon at mukhang wala ng bala si 06. At nagpahayag siya ng kanyang pagkagulat sa pagkakita kay 06. At inamin niyang hindi niya alam na buhay pa si 06. At habang nakatago at nakikinig si 06 kay 04, bigla siyang inatake mula sa likuran ng isa pang kalaban at bumagsak sila sa lupa. Pero hindi basta-basta sumuko si 06. Agad siyang gumanti, siniko niya sa mukha ang umaatake, at mabilis na hinawakan ang kamay nito para pilipitin at baliin. Matapos niyang matagumpay na idepensa ang kanyang sarili, lumikha siya ng distansya, at sa kanya nakilala ang kanyang kalaban na si 08 na nakangiti lang sa kanya. Nagtataka si 06 kung bakit magkasama sina 04 at 08. Lipat ang eksena, nakikipaglaban si Eugene habang siya ay nasa pangangalaga pa ng kampo. Si Eugene nakadapa at nagdurugo ay pinanood siya ni 02 at binanggit na wala siyang lakas o kasanayan na nagpapahiwatig na hindi maganda ang kanyang pinapakita sa labanan. Binalaan ni 02 si Eugene na sa kanyang kasalukuyang kalagayan, malamang mamatay siya sa loob ng 1 taon kung patuloy siyang lumaban sa ganitong paraan. Tinanong din ni 02 si Eugene kung gusto na ba niyang mamatay ngayon. Galit na galit si Eugene at sinugod niya si 02 para patumbahin ito. Pero mabilis na nag-counter si 02 at tinamaan si Eugene gamit ang kanyang tuhod. Kahit nasasaktan, sumubok ulit si Eugene na atakihin si 02, pero madali itong inilaga ni 02 at gumanti ng suntok sa mukha ni Eugene na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Habang nakahiga at pinipilit buksan ang kanyang mga mata kahit lumalabo na ang paningin, bigla siyang nagising at napagtanto na bangungot lang pala ito tungkol sa kanyang nakaraan. Pagkatapos magising mula sa masamang panaginip, bumangon si Eugene at lumabas ng kanyang kwarto. Sa labas, nakita niya ang kanyang lolo. Napansin ng lolo ni Eugene na gising pa siya at tinanong kung maingay ba siya. Sumagot si Eugene na tinatanong kung papasok ba sa trabaho ang kanyang lolo. Ngumiti ang lolo at sinabing oo.
Pagkatapos, sinabi ni Eugene na gusto niyang samahan ang kanyang lolo papuntang bus station na ikinagulat ng kanyang lolo. Tinanong ng lolo si Eugene kung bakit niya gustong gawin yon sa halip na magpahinga pa. Sinabi ni Eugene na nakangiti sa kanyang lolo na hindi na siya inaantok, kaya naglakad sila ng magkasama sa kalye. Habang naglalakad, napansin ng lolo na tila may iniisip si Eugene, kaya diretsahan niyang tinanong si Eugene kung ano ang iniisip nito. Nagulat si Eugene sa tanong, at tinanong niya pabalik ang kanyang lolo. Napuna ng lolo na parang maraming iniisip si Eugene nitong mga nakaraang araw. Nagulat si Eugene sa kakayahan ng kanyang lolo na mapansin ang kanyang mga iniisip at tinanong kung paano ito nalaman ng lolo. Sinabi ng lolo ni Eugene na nakangiti, na alam niyang may iniisip si Eugene dahil sa kanyang mukha. Binanggit din niya na hindi lang siya, pati na rin si Dayon, ay nag-aalala kay Eugene. At nagulat si Eugene sa pagkaunawa ng kanyang lolo. Samantala naalala ni Eugene ang nakaraan sa pag-uusap ng mga sundalo tungkol sa kanya. Sinabi nila na tinuruan nila si Eugene ng lahat pero hindi nila alam kung ano ang iniisip niya. Napansin nila na nakakakilabot ang kawalan ng emosyon ni Eugene na isang bentahe sa kanilang trabaho. Pinag-usapan din ng mga sundalo si Eugene, tinatanong kung may natitira pa bang emosyon sa kanya at sinasabing sobra na ito. At nagkasundo sila na ito ang dahilan kung bakit siya binigyan na code na 01. Bumalik sa kasalukuyang panahon, ipinahayag ng lolo ni Eugene na nakangiti pa rin ang kanyang pag-unawa kay Eugene. Kinikilala niya na may mga dahilan si Eugene kung bakit hindi niya ibinabahagi ang kanyang mga problema at tiniyak sa kanya na hindi kailangang ipaliwanag ni Eugene ang lahat. Binigyang diin ng lolo ang kanyang suporta sa pamamagitan ng pagsasabi kay Eugene na maaari siyang humingi ng tulong anumang oras kung kailangan niya. Tumugon si Eugene sa pamamagitan ng ngiti at pagsang-ayon na nagpapakita ng kaginhawaan at tiwala sa suporta ng kanyang lolo. Sa eksena, nag-uusap sina 05 at 02. Sinimulan ni 05 ang usapan sa pamamagitan ng pagtatanong na nagpapahiwatig na inaasahan niya ang karagdagang paliwanag o impormasyon mula kay 02. Mukhang nagulat si 02 at tumugon dito. Binanggit ni 05 ang isang mahalagang punto, ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging buhay ni 01 at ng kahalagahan ng pagiging buhay rin ni 06. Tinanong niya si 02 kung ano ang kinalaman ng pagkabuhay ni 06 sa kanya, na nagpapakita na pinaghihinalaan niya na may mas malalim na sitwasyon pa sa likod ng pagkabuhay ni 06. Iminungkahi ni 02 na ang katotohanang buhay si 06 ay may kaugnayan sa pagiging buhay din ni 01. Sa eksena, nagulat si 05 at tumugon sa pahiwatig ni 02 tungkol sa koneksyon ng pagiging buhay ni na 01 at 06. Ipinaliwanag ni 02 na matapos nilang bisitahin si Mad Dog para kumpirmahin na buhay si 01, nakatanggap sila ng ulat na nahanap ni 06 na akala nilang patay na ang kanilang lokasyon. Nag-isip si 05 tungkol sa impormasyong ito, na inaasahan na niya ito, at kinunklusyon na nabigo si 06 sa misyon nito. Binigyang diin ni 02 ang kawilihan ng sitwasyon, na binanggit ang hindi inaasahang paglitaw ng isang taong dapat sana'y patay na, sa kabila ng malinaw na panganib. Konektado niya ito sa kanyang katiyakan na buhay si 01. Subalit, mukhang nabubuwisit o nawawalan ng pasensya si 05 sa takbo ng usapan. Direkta niyang tinanong si 02 kung bakit ito pumunta para makita siya at kung ano ang layunin sa pagbabahagi ng lahat ng impormasyong ito sa kanya. Ipinaliwanag ni 02 kay 05 na sinabi niya sa kanya ang sitwasyon dahil espesyal ang pag-aalaga niya kina 01 at 06 na nagpapahiwatig na kailangan niyang malaman dahil sa kanyang pagkakasangkot at pag-aalala sa kanila. Tumugon si 05 sa pamamagitan ng pagpapahiwatig na mas inalagaan pa ni 02 si 01 kaysa sa kanya, sa sukdulang punto na pinatay niya ang mga taong unang nag-akusa na trinaydor sila ni 01. At isang sandali ng katahimikan ang nangyari habang nagtitigan sila. Iminungkahi ni 02 na tapusin na nila ang kanilang usapan. Nagmungkahi naman si 05 na magtanong ng diretsyo si 02. Biglang nagseryoso ang mukha ni 02, inakusahan niya si 05 na alam niya na buhay si 01, na nagpapahiwatig na itinago niya ang mahalagang impormasyon. Itinanggi ito ni 05. Tumaas ang tensyon ng hingi ni 02 na sabihin ni 05 kung nasaan si 01. Tugon ni 05 na posibleng naramdaman na siya ay nanganganib sa mga akusasyon at kahilingan ni 02
ay binunot niya ang kanyang baril at itinutok ito kay 02. Sinabihan niya si 02 na umalis na kung tapos na siyang magsalita ng mga walang katuturang bagay. Seryosong hinamon ni 02 si 05 sa pamamagitan ng pag-aakusa na handa niyang hayaang mamatay si 06 para protektahan si 01 na tinawag niyang traidor. Nagulat at nalito si 05 sa akusasyon na ito. Biglang uminit ang sitwasyon nang biglang kumilos si 02, tumakbo papunta kay 05 at sinuntok siya. Kahit na bumagsak sa lupa, mabilis na nakabawi at tumayo agad si 05 at hinarap si 02. Ngunit, nasa harapan na agad niya si 02 at sinusubukan siyang tamaan ng tuhod na nablock ni 05. Habang nagpapatuloy ang labanan, sumuntok ulit si 02, ngunit nag-counter-attack si 05. At sa huling tugon ni 02 ay hinawakan niya ang kamay ni 05 at sinubukang pilipitin, ngunit mabilis na kumilos si 05 para makawala sa hawak niya na nagdulot ng sandaling tigil sa kanilang sagupaan. Pagkatapos ng kanilang matinding pisikal na sagupaan, bigla na lang umiti si 02 at pinuri si 05 sa kanyang kasanayan at iminungkahi niyang itigil na muna ang kanilang labanan sa araw na iyon. Galit pa rin si 05 at nagsimulang sumagot ngunit bigla siyang natigilan. Isang laser mula sa isang sniper sa labas ang biglang itinutok sa dibdib ni 05 na ikinagulat niya. Ang hindi inaasahang banta na ito ay nagpapakita ng seryosong panganib sa kanilang sitwasyon. Ginamit ni 02 ang pagkakataong ito para lalong igiit kay 05 na mas makakabuti sa kanya kung ibubunyag niya kung nasaan si 01. Pagkatapos nito, mabilis na umalis si 02 sa eksena. At lipat ang eksena, bumalik ang focus sa nagpapatuloy na labanan sa pagitan nina 06 at 08. Halatang matagal na ang labanan, at kitang-kita na pagod na si 06 mula sa pakikipaglaban. Si 04 na nanonood sa labanan, ay nakangiti at nagkomento sa pagbuti ng kasanayan ni 06, na nagpapahayag ng pagkagulat na nakatagal si 06 ng ganito katagal laban kay 08. Si 06, sa kabila ng kanyang pagkapagod, ay ngumiti rin at tumugon ng may kumpiyansa. Biniro niya na kung si 04 ang kanyang kalaban, sa halip na si 08, matagal na sana niyang natalo si 04. Nagalit si 04 sa panunukso ni 06. Sinagot ni 04 na kung hindi dahil sa mga utos ni 02, matagal na sanang namatay si 06. Si 06, hindi nagpatinag at nakangiti pa rin, ay tumugon na may pang-uuyam, na nagmumungkahi na si 04 ay parang isang tapat na aso na sunod-sunuran lang sa anumang sabihin ni 02. Galit na galit si 04 sa panunukso ni 06 at bigla siyang sumugod kay 06 at matagumpay na nasaksak ito. Ipinapakita ng marahas na aksyong ito ang lalim ng galit ni 04 kay 06, habang inamin ni 04 na matagal na niyang gustong patayin si 06 ng personal. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay 032, na makikitang balisa habang naghihintay kay 06. Nag-aalala si 032 dahil walang balita mula kay 06 at nagtataka siya kung nasaan ito at kung ano ang nangyari sa kanya. Samantala habang balisa at naghihintay si 032, bigla niyang napansin sa monitor ng CCTV na may papalapit sa kanilang lokasyon. At sa kanyang pagkabigla agad naman niyang nakilala na ang taong papalapit ay si Eugene. Lumipat ang eksena sa loob ng bahay kung saan nakikipag-usap na sina 032 at Eugene. Tinanong ni 032 si Eugene kung paano siya nakarating sa kanilang lokasyon. Sinagot ni Eugene na hindi siya makakontak at hindi alam ang kasalukuyang sitwasyon kaya siya nagpunta doon. Nagtanong siya tungkol sa kinaroroonan ni 06 dahil wala ito doon. Ang reaksyon ni 032, isang naguguluhang sinundan ng pag-aatubili, ay nagpapahiwatig na hindi siya sigurado kung paano sumagot o maaaring itinatago niya ang impormasyon tungkol kay 06. Napansin ni Eugene na may kakaiba sa ekspresyon ni 032, kaya iginiit niyang magsalita ito ng malinaw. Inilahad niya na hindi niya makontak si 06 mula nang malaman niya ang tungkol kay 02. Nag-aalala si 032 habang inaamin niya kay Eugene na hindi rin siya makakontak kay 06. Nagulat si Eugene sa pagbubunyag na ito at nagtanong siya kung gaano nakatagal mula nang mawalan sila ng kontak. Sinabi ni 032 na mga 3 araw na silang walang kontak. Binanggit din niya na dapat ay aalis na sila sa kanilang lokasyon kahapon na nagdagdag sa kanyang pag-aalala. Biglang nabago ang takbo ng eksena nang may tumawag sa telepono at agad itong sinagot ni 032. Ang nasa telepono, si 05 kay 032.
Nagpakilala siya at naghatid ng nakababahalang balita. Nahuli si 06 ni 02. Si 032, na nagulat sa impormasyong ito, ay agad na humingi ng karagdagang paliwanag, tinatanong kung ano ang ibig sabihin ni 05 sa sinabing nahuli si 06 ni 02. Ang kanyang reaksyon ay nagpapakita ng bigat ng sitwasyon at ang kanyang pag-aalala para kay 06. Samantala, si Eugene, na naroroon din habang nag-uusap, ay nanatiling tahimik. Gayunpaman, ang kanyang katahimikan ay puno ng pag-iisip, na nagpapahiwatig na malalim siyang nag-iisip tungkol kay 06 at sa mga implikasyon ng bagong impormasyong ito. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.